bakit si Lisa nagsisigaw-sigaw na naman sa Vietnam. Nagwawala o winawarla ni Lisa Smugs na naman si Kuting Jr. Kaya under desire talaga. Bakit niya winarla? Bakit? Noong send-off party, send-off ceremony, ayan, di ba, kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Hindi nga naitago ni First Lady Lisa Marcos ang kagaspangan ng kanyang ugali. Ito'y matapos nitong deadmahin si VP Sara Duterte sa isang send-off ceremony. Papuntang Vietnam ang mag-asawang Marcos. Makikitang binalikan pa ni First Lady Lisa Marcos si Lucas Bersamin na katabi ni VP Sara upang kamayan at makipagbeso-beso, subalit dumiretso na ito paakyat ng eroplano at iniwasan si Vice President Sara Duterte. Tanging si BBM lamang ang nakipagkamay sa pangalawang pangulo. Nang dahil dito ay nagwala umano si Lisa Marcos pagdating sa Vietnam at binugbog na naman si BBM na kilala umanong under desire. Sa kadahilan ng bakit umano binati pa niya si Sara Duterte sa kabila ng maanghang na pahayag ng dating Pangulong Duterte laban kay Bongbong Marcos. Hindi nga maiwasang madismaya ng mga netizens kay First Lady Lisa Marcos sa ipinakitang asal nito kay Sara Duterte at pinaalalahanan nito ng mga netizens na rumispeto dahil si Sara ay binoto ng milyon-milyong Pilipino. Komento pa nga nila, ganun talaga kapag masama ang ugali, nagre-reflect sa mukha, hindi mapagkatiwalaan ang mukha ni ahas. Bakit ganyan ka-immature si First Lady Smugs kung kumilos? Mapapahiya na naman tayong mga Pinoy sa ibang bansa. Kawawa ang Pilipinas pag hindi matanggal si Mr. Kitty ng North kasi mas lalong babagsak ang Pilipinas at mas lalong maghirap ang mga Pilipino. Kawawa talaga ang bayan nating mahal. Parang bata na si Lisa. Hindi dapat siya ang namumuno sa bayan dahil iba ang kanyang ways. What kind of leaders we have in our country? Ito yung pinaka-juicy part na nangyari sa Thailand, sa Vietnam. Okay, kahapon, di ba, lumayas na naman mga ginayupak. Okay, kagabi, bago tayo after natin matapos mag-vlog, may tumawag sa akin na puting ahas from Vietnam. Nagwawala o winawarla ni Lisa Smugs na naman si Kuting Jr. Kaya under desire talaga. Bakit niya winarla? Bakit niya binuljak? Bakit si Lisa nagsisigaw-sigaw na naman sa Vietnam? Bakit? Kasi mga palangga, noong send-off party, send-off ceremony, ayan, di ba, kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Nakita niyo yon? Nagte-trending ngayon yun Kinamayan ni Kuting. Ito, papakita natin uli. Ayan Ayan. Nakita nyo? So, di ba, hindi, ang ginawa, dahil si Lisa Smugs ay sobrang pikon na pikon dahil doon siya nangyari sa Davao Rally at hindi niya maitatago talaga ang kanyang pagiging insecure at ang kanyang pagiging pikon. May mga nagsasabi na hindi daw plastic si Lisa Smugs. Akala nyo lang na hindi siya plastic. Pero sobrang plastic sa lahat ng pinaka-plastic. So yung event na yan, yung send-off ceremony na yan, ay galit na galit ang buwaka ng Genemes na babaeng butod. Okay? Kasi na-miss ko kanina hindi ko nabanggit Ang babaeng butod mudlo, di ba? At putot, dun sa ginawa ni Bongbong, ni Kuting, sa pagkamay kay Inday Sara. So protocol yan Alam ka naman, kung hindi gagawin ni Kuting yun, iba na. Baka, hindi na sila natuloy sa hindi na sila natuloy sa Vietnam. Baka hinila na siya hinday. No, joke lang. So, pagsakay nila sa eroplano, nagwawala na si Lisa Smugs. Paano nagwawala? Gilit na galit siya, ayon sa ating puting asa, nakasakay dun sa eroplano na hindi niya pinapansin si Kuting. O, di ba? Naloka na naman si Lisa. Baka lahat ng nakasakay sa eroplano o lahat na nasa Vietnam ngayon, mga palangga, baka mamaya, pagdududahan na naman at tanggalin lahat. Okay? So, yun yung kwento. So, from that send-off, okay, hindi sila nagpansinan sa loob. Ayon sa ating puting as, galit na galit si Lisa, si Lisa, kung bakit kinamayan si Inday. Okay? So, inaawat siya ni Kuting na mag-behave. Pero talagang
talagang ginayupak ang pag-uugali. So, eto na. Pagdating nila sa Vietnam, okay, mga palangga, di ba, syempre, sasalubungin sila mga drama-drama. So, ganun pa rin, plastikan pa rin sila ni Kuting. Eto na. Pagdating sa hotel nila, ayon sa ating bonggang-bonggang puting ahas, ay nanjombag na naman si Lisa Smugs, nag-hysterical mga palangga, nagwala at sinasabing, what? Bakit kinamayan mo si Sara Duterte? Ang sabi ni Kuting ay kailangan niyang gawin kasi protocol yun. Alam mo naman, kailangan nating sa politics, ganyan-ganyan. So, galit na galit at nagwawala si Lisa Smugs. Imagine niyo kung gaano ka pikon yung jutang ginemes na yan. Ay, nako. Alright. Okay, may nag-message sa atin. Okay? Miss Maharlika, masyado namang bitin ang interview mo kay Attorney Vic Rodriguez. Baka naman may part 2, may mga katanungan kami sa susunod. May nag-message sa akin from ibang puting ahas ito. Sabi, ayan, Attorney Vic, kailangan natin mag-part 2. So, balik tayo mga palangga. Bangketa talaga yang si Lisa, sabi ni Marigold. So, ngayon, habang sila ay nagmamasyal doon sa Vietnam at bilateral relation eklabush, pero ang totoo, ginojombag na naman si Kuting ni Lisa at inuutusan at pinapagalitan kung bakit nakipagkamay kay Inday Sara. A1 yan, ha? Ayan, Inday, alam mo na yan. Alam mo yan, Day. Ngayon, alam mo na, narinig mo na. So, imagine mo, nagsiselos daw kay Inday Sara, sabi ni Alan de Guzman. So, baka insecure kasi syempre, pretty girly naman talaga si Inday at si Smugs. Signan mo naman, parang kinusmot yung mukha niya ba? Parang corduroy, corduroy, o parang ampalaya, 'di ba? 'Di ba? Kung ano yung pait ng ampalaya, parang ganun din ang texture ng kanyang pagmumukha. Okay? Parang bata, 'di ba? Parang bata, sabi ni Rosalie Santos, parang bata at walang kagalang-galang. So, okay? Punggok, sabi ni ako si Jesser. Buti nga kamay, hindi beso. Ayan, sarap tarisin ng garapatas. So mga pakaibigan, dito nyo makikita na talagang dapat na kayong mag-speak up day. At dun sa mga nakarinig, okay, dun sa Vietnam, dahil hindi na, alam mo si Lisa, kapag ang utak mo ay niluluto na ng puro inggit, puro pagnanakaw, puro alak, puro pulburon. Sabi nga ni Spokes Roque, panood ko yung vlog niya kanina ba yun, tungkol doon sa pulboronic naman ni Kuting, hindi ka talaga makakapag-function ng tama. Diba? Kung ako nga lang, pag puyat ako bangag ako minsan. Diba? Minsan, naalala ko dati, puyat, hindi ako nakapagpahinga. Ang pinag-uusapan ko si Andres Bautista ng Comelec noon. Ang pinagsasabi ko, ang apelyido na binabagyo, Andres Bonifacio. Kung hindi pa kayo nag-message, ma'am, hindi po si Andres Bautista, si Andres Bonifacio. Ay, hindi po si Bonifacio, si Bautista po. So kung hindi ka nakakapagpahinga, puyat ka, di ba? Talagang hindi, minsan bangag-bangag ka din. Ang importante lang, yung pagiging bangag mo ay dahil sa pagiging hardworking mo, pagtatrabaho mo, hindi dahil sa polboron. Kasi, kung hindi pikon si Lisa Smugs at hindi rin polboronic ang utak at nicotine ang utak niya at puro jalak ang nasa laman ng coconut shell niya, 'di ba? Hindi siya mag-acting na ganoon. 'Di ba? Hindi ka kahit gaano pa kainis mo dun sa taong 'yon, 'di ba? Maging aayos ka kasi napapanood ka hindi lang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo. So kung ang mga international observer ang titingin dun sa ginawa niya, yun ay isang pagiging bangketa, 'di ba? May nag-comment dyan kanina, pagiging kalye ang pag-uugali. Mabuti pa nga yung mga taong nasa kalye, 'di ba? Matitino pa. Sabi ganoon. Tulad sabi ko na nga sana napatid, sabi ni Tab Lee. Sabi niya, sana napatid sa step ng pag-snab kay BP. So, ibig sabihin mga palangga, we have an incompetent administration. And
sa pinagsama-sama nating mga sinasabi ng mga former leaders like Pangulong Duterte, like Attorney Vic, Glenn Chong, Spokes Roque, Kong Ungab at yung mga nagsalita doon at iba pang mga andyan yung mga magagaling din na mga yung mga speakers na hindi na natin maalala kung ano yung mga pangalan nila. Na ang ating gobyerno, ang administrasyon ni Kuting ay talagang pabagsak na sa kumunoy. Sabi ka nag-message sa akin, Miss Marlica, masyado mo naman yatang dinadalian ang sabi ganon, masyado mo na lamang, shoutout dito kay Madam, kay Madam M din to siya Sabi niya, masyado mo namang minamadali daw, sabi ganon, na matanggal si BBM. No, hindi ko siya minamadali. Alam mo, kahit anong gawin natin, ma'am, kahit anong gawin natin palangga na magngaw-ngaw dito nang walang katuturan, walang basihan, gusto mo lang, galit ka lang sa tao, hindi magiging effective. Kung ang taong sinasabihan mo na ganito, like si Kuting, kung si Kuting ay sa kabila ng pagdadadakdak ko, ay nakikita niyo na booming ang ating ekonomiya. 'Di ba? Ang mga OFW nagsiuwian dahil mas maraming opportunities sa Pilipinas. Hindi nagkakaroon ng mga brownout dyan sa airport, hindi hinaharang ang mga taong gustong mag-abroad, gustong mamasyal. Gumaganda ang agrikultura, na-reach natin ang 20 pesos na bigas. 'Di ba? Yung mga balikbayan boxes natin na pinapadala nakakarating ng tama. 'Di ba? Hindi binubuksan ng mga buwaka ng ina sa customs. Kahit anong salita ni Maharlika dito o kung sino pa mang persona, hindi siya magiging effective kung taliwas sa nangyayari sa ating bayan, sa ating ekonomiya. Kung ang ating ekonomiya at ang mga tao ay nagkakaroon ng trabaho. Eto na lang yung sa People's Initiative. Kitang-kita ninyo, huling-huli, mismo the presidential sister, mismo the former president, nagsalita na. Attorney Vic, lahat nagsalita na ito ay hindi tama na ginagawa. So kahit anong ngaw-ngaw ko dito, di ba, ay hindi kayo maniniwala kasi iba yung nagaganap sa Pilipinas. Kaso, kung ano yung sinasabi ko dito, nagiging balita at nagiging totoo na nararanasan ninyo sa Pilipinas. Di ba? Katulad niyan, yung kick-off rally nila dyan sa Carino Grandstand. Ayan, sinabi ko sa inyo, ako ang isa sa pinaka-unang nag-expose niyan sa inyo na pinadalhan ng memo itong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ba kung kasinungalingan ko yun? Maniniwala ba kayo sa akin? Of course not. Di ba? Mumurahin niyo ba ako? Kaso with ebidensya nitong kanilang internal memo from different government agencies, totoo yung sinasabi natin dito. O anong nakita niyo doon sa Quirino Grandstand? Di ba? Nag-perform, nagsayaw-sayaw ang mga, of course, mga bayad sila. Nakita nyo, ginamit ang mga tao dahil sa ayuda. Tapos nagsalita lang ng less than 5 minutes si Kuting. Tungkol saan? Para bangunin daw, para magkaroon daw ng bagong Pilipinas, para daw iparamdam sa taong bayan. Ang bagong Pilipinas, hindi lang daw dapat sa gobyerno. Walang bagong Pilipinas, sabi nga ni Attorney Vic, meron bagong logo. O, di ba? Nalala nyo? Yung nakapanood. Walang bagong Pilipinas na umunlad sa panahon ni Kuting, kundi yung mga logo ang mga bago. Pinagpapalitan kasi sa bawat palit ng logo, kumikita dyan. Okay? Kumikita sila Lisa, kumikita sila Altenco, kumikita sila Paul Soriano, kumikita ang tourism. Yung mga issue na yun. 'Di ba? Yung nagpapalit ng logo, yung tourism what do you call it? Yung kanilang pagbili ng stock footage na in-expose din ni Sasyan. So, walang bagong Pilipinas, kaya logo lang. 'Di ba? Ang bago sa kanila, yung bagong-bagong pagnanakaw, pangungulimbat dito sa pera ninyo. Ayan, pabalik na naman tayo sa PCSO. Okay? So nakikita nyo, so kahit ano ma'am, yung nag-message, kahit ano pang sasabihin natin, gusto natin matanggal ang isang tao, kung siya ay nagpe-perform ng tama, hindi siya matatanggal. Look at Duterte. Love the Philippines, sabi ni Jaco. Thank you palangga. Panahon ni Pangulong Duterte, the moment na umupo siya, ang dami mas malupit dahil ang media pinagtutulungan siya, local,
and international. Natanggal ba siya? Ang daming binato sa kanya. Natanggal ba si Duterte? Hindi. Bakit? Kasi taliwas sa binabato sa kanya, maganda yung nangyayari sa pamumuno niya. Katulad no lamang ng yung tungkol sa airport ng mga tanimbala, 'di ba? Ano sabi ni Duterte? Ipapalunok ko lahat sa inyo 'yan. Ipapakain ko sa inyo lahat 'yan kapag mayroon pa kayong tinamnan. So, nagbago yung proseso diyan sa NAIA sa airport. Buti nga si Pangulong Duterte, ipapalunok lang niya sa inyo. Ako hindi. Kung ako nasa katayuan, kung may power, ako ang presidente, chika lang naman. 'Di ba? Tatanggalin ko yung pulbura, ipapasingot ko sa inyong lahat. Hanggat sa maging masobrahan kayo, sa bawat tanim nyo ng bala, tatanggalin ko, okay? Papasinghot ko sa inyo. Lahat ng mga kawatan o lahat ng mga extortionista dyan sa airport o sa immigration. Diba? So, kahit anong bato kay Duterte noon, na ganito, na ganyan, iba yung nagiging, nakita ng mga tao. Although, hindi nga perfect, may mga eksena din, kaya binabatikos ko rin naman yun. Okay? Pero iba ngayon. Magdadalawang taon na si Kuting. Ano ang achievement ni Kuting? Travel here, travel there, concert here, concert there, concert sa Carino, pagnanakaw here, pagnanakaw there. So kahit anong gawin nilang pagbabayad ng trolls, pag-force dito sa mga government employees para sabihin na si Kuting ay rockstar pa, hindi mo pwedeng pilitin ang mga taong umayon sa gusto nilang naratibo na si Kuting ay mabango pa. Kasi nakikita naman sa ginagawa niya at mismo doon sa mga survey ay bumagsak na siya. Di ba? In the past. So kahit anong gawin mong dakdak dito sa social media o mga meeting di advance o yung mga katulad ng Davao Rally, kahit anong gawin mo, kung yun ay mga eksena at gawa-gawa lang, hindi yun magiging effective. Kasi kung nagsisinungaling ang mga speakers, tagapagsalita, mahalata mo yun. Katulad nung nangyayari ngayon dyan kay Onyate na nagsusuntukan, okay? Nagka-counterflow yung kanyang mga kasagutan, yung kanyang mga kasinungalingan na kesyo wala daw kinalaman si Martin Romualdez at si Zaldico dahil magkasabot yung mga hinayupak na yan. Dito sa pagpupush ng People's Initiative, pero ang nangyayari, nakikita sa mga ebidensya na nag-meeting sila sa bahay ni Speaker Tambaluslos. Kaya nakakaawa talaga yung bayan, mga palangga. Kaya kung mayroon lang akong power, mga palangga, yung magic wand ko, kung may power lang, okay? Nakakapagod na itong mga hearing-hearing na yan, diba? Sayang ang pera ng bayan. Bangin lang ang katapat niyan, diba? Bangin lang yan. Kung ako niyan, Senator Amy, diba, yung pagbukelya niya, kaya nga tinanong ko yan kay Attorney Vic, na pag itong ganyan bang mga practice, dapat parusahan na yung mga yan. But syempre, he's a lawyer, dadaan ka sa proseso. Pinaliwanag niya na kung ano ba ang nakomit nilang mga kasalanan, ako kasi, hindi ba ako abogado, gusto ko bangin agad. Kasi sayang. Di ba? Harsh, no? Di ba? So sayang yung pagkakataon ng hearing-hearing, kakain pa yung mga hinayupak na yung lahat, pera ng bayan, gastos ng bayan, tapos ang pinag-uusapan pagnanakaw. You see that? So only sa panahon ni Kuting. Okay? Although we all know, in the past administrations, may mga korupsyon. Wala, hindi yan natatapos ang korupsyon. Ang sabi ko nga, eto lang, okay, doon sa mga kaibigan ko na nagme-message din sa akin. Ikaw, sabi nga nun, wala namang magbabago eh. Lahat naman niya magnanakaw. Do you think I'm stupid para hindi ko malaman yun? Lahat nangungumisyon. Okay? Pag nagkaroon ng business sa government, kahit ka naman saan pumuntang nasyon, kahit saang bayan, pero ang pakiusap ko lang, wag naman 50%, 60%, 70% ang nakaw niyo. Kung meron kayong business transaction with the government, just take the 10% na profit. Kasi negosyo, natural yan. Pag dinegosyo ka, kikita ka. Pero hindi yung papasukin mo, di ba? 50%, 60% ang kickback mo. Imagine nyo, sa budget ng ating gobyerno sa mga isang proyekto na let's say para sa kalsada, para sa mga tulay. Imagine mo, let's say for example, doon na lang tayo sa maliit, 1 milyon ang budget sa tulay. Okay? Sa bawat mga distrito na mga buwakan ng inang mga kongresista na yan. So kung ang nanakawin nila ay 60% of it, 600. Okay? Sa worth 1 million project, 600 ang kukunin nila na bulsa kickback, 60%. Tapos for
40% na lang ang matitira. That's 400. Anong tulay ang maipapakabit niyan o mapapagawa niyan? 'Di ba? Alambre, 'di ba? Kaya yung mga tao tumutulay sa alambre ni kamatayan every single day pag dumadaan diyan sa tulay na 'yan kasi what? Substandard. Kasi ninakaw na ng mga buwaka ng GNMS ng mga kongresista at number 1 promotor dyan, ayon sa aking puting as, ang anak ni Lisa Smugs na gusto niyang maging presidente sa 2034. Walang iba, si Sandro Marcos. Okay? Yaan ay kumikickback at ang kanyang chief of staff ay kasabwat niya sa pagkikipag-bribe o pakikipaghingi ng mga porsyento sa mga kongresista dyan sa loob ng Kongreso. Si lubog talaga itong ating itong administrasyon na ito, maliban sa bangag na, 'di ba? Binabangag nila lalo ang tao dahil wala na makain yung tao, wala na opportunity. Kasi instead of that money mapupunta sa taong bayan, napupunta sa kanila lahat. Katulad ng sinasabi ko ni si Zaldico na kasabwat ni Romualdez. Pumunta ako ng Paris. Meron tayong kababayan na taga-Paris na sinasabing niya na reliable yun. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung ano yung pagkakakilanlan niya kasi baka gurgurin. Kasi kakilala mismo ng asawa ni Zaldico na bumili ng apartment sa Paris. Magkano ang apartment doon? Nagpapasara ng mga designers store para mag-shopping at mag-party-party sila. Katulad ni Puso. Di ba? Pare-pareho mga inayupak. Nakita ninyo, instead of spend yung mga perang yan, we're talking about Zaldico. Wala pa ang mga ginagawa ni Lisa Smugs. Wala pa ang ginagawa ng Presidential Communications. Wala pa yung sa PCSO. Wala pa yung sa agrikultura, sa custom. Ay puwa ka ng ina, hindi ka ba mapapamura nun, mga palangga? Kaya speak up day na. Ito na, nag-speak up na si Pangulong Duterte, nag-speak up na si Attorney Vic. Lahat nag-speak up na. So dun sa mga men in uniform na lagi nating binabanggit, sumabay na kayo ng bonggang-bongga kasi nakasalalay sa inyo ang kinabukasan din ng mga anak nyo, mga susunod na henerasyon na lagi nating sinasabi. Wala na. Okay? Sino nagsabi doon? Si Tulfo, wala. Si Tulfo sa hearing kanina. Ay, si Tulfo, no, mukhang nakakobra din na yung 1 billion. See that? Imagine mo yan. Hearing sa PCSO. Mukhang nagkabayaran na. Di ba? Isa yan sa mga expose ko. Kaya sabi ko mga kababayan, kahit anong gawin natin dito, kahit anong magsalita ako ng mga about kuting-kuting, kung mabuti ang ginagawa ng gobyerno, walang impact yan. Kaso, ngayon, nakita nyo, di ba? Anong meron sa Vietnam? Anong meron? Pagbalik ni Kuting. Okay? Sabi ni Chini, pambili ng mga Hermes, Chanel. Yes, palangga. Pagbalik ni Kuting, ano sabihin niya? Meron naman tayong pledges from Vietnam. Hindi ba nakakahiya yun? Na ang Vietnam laging dati nakapailalim sa Pilipinas in terms of magandang ekonomiya. Ngayon tayo pa magkukuha ng mga pledges, eklabush. Ano na nangyayari sa mga pledges ni Kuting? Di ba? Yung pinagsinungaling niya sa inyo na, galing tayo ng ganitong bansa. Nakakuha tayo, galing tayo ng Amerika, ng Singapore, o kung saan pa man. Na tayo nakukuha ng ganitong pledge. At ito ay makakapagdulot, projected, futuristic, na makakapagbigay ng 270,000 jobs. Nasa na yung 270,000 jobs? It's all what? Hallucinations. It's all what? Kabangagan. Diba? Hindi niya nga maamin mismo. Okay? Diba? Hindi niya ma-deny ang mga bato sa kanya ni Pangulong Duterte na siya ay kasangkot sa narco-list. Diba? Tapos titirahin ng Pangulong Duterte na piliwanag na ni Attorney Glenn Chong. Titirahin ng iba, about pen, ta, nil, si Pangulong Duterte. Di ba doon mo makikita na talagang sukul na siya. So dapat na niyang, mag-resign na siya kasi wala na siyang kredibilidad. Unang-una, Kuting, buti nga may nagre-respeto pa sa'yo na kaibigan mo na si Attorney Vic. Di ba? Wala kami respeto sa'yo, kami minumura kita eh. Jutang Gina, you don't deserve my respect actually. Okay? Hindi mo deserve ang respect ng taong bayan. Dahil, diba? Narinig mo yung for sure may taga PCO diyan na nagmamasid. Narinig mo ang sabi ni Attorney Vic?
Diba? Sabi ko, Attorney Vic, kung ikaw ang binabato na nagpupulburon ka, papayag ka ba na magpa-test, magpa-drug test ng live or harap-harapan, transparent, or sa independent clinic or hospital para sabihin na ikaw ay what? Ikaw ay zero or free from that pulburon substance. Ano sabi ni Attorney Vic? Yes! Walang dalawang isip. Yes, sabi niya, dalawa tayo. Magsabay tayo para malaman natin kung sino sa atin ang nagpupulburon. See that? Mahirap bang gawin yun kung wala kang tinatago? Coming from former executive secretary, yun yung advice ko, yun ang tinanong ko sa kanya yata, di ba? Parang ano yung ma-advise mo sa Pangulo, Yo? Pero, yun nga, si Proud Pinoy Live. Thank you, Palangga. Fair Lady Marika, I really enjoyed your interview with Attorney Vic, professional. O, di ba? Paminsan-minsan, professional naman ako, Palangga. Di ba? Sa totoong buhay, kaya ko naman magpaka-professional. Pero kasi, personally, I'm very fan of, kuting-kuting, meow-meow-meow. Di ba? So nakita niyo, napakadali lang sagutin. Nagpupulburon ka ba? Oh, anong sabi niya? Ayaw niyang entertainin yung mga ganon, ayaw niya i-dignify yung mga ganong katanungan. Siya nga! Madali lang sagutin. Kung ako tatanungin mo, Marlica, nagpupulburon ka ba? Oo, sarap-sarap nga. Sarap na yung pulburon, di ba? Malapit ako magluto ng pulburon pag may time ako. Di ba, napakadaling sagutin yun. Hindi ako nagpupulburon. Sinungaling yang dating presidente na yan, hindi ako nagpupulburon. Eto, sige, para, once and for all, matapos na to, sige, live, para maipatunayan kasi matagal na yan. Usap-usapan sa kanilang circle, kanilang mga kamag-anak na narinig ko, ito sige na, para matapos na yan. Gusto kong patunayan sa mga Duterte na yan, na mga sinungaling sila, ganito, ganyan. Ito, magpa-drug test na ako. Total, gumagastos naman si Kuting dito sa pagpupwersa ng mga government employees, pagbayad dito sa mga performers na nag-show doon sa kick-off rally. Sige, once and for all, magpa-drug test na tayo ng bonggang-bongga para matapos na itong pinagsasabi ni Marlica. Diba? Yung totoong drug test. Diba? Hindi yung diba? Distorted. Okay? Hindi yung kinausap yung doktor. Napakadali na sagutin. So, syempre, guilty yan. The way na sumagot siya, guilty. Ikaw na mismong taong nakapanood ngayon sa akin na kahit elementarya lang ang natapos mo. Diba? Para mapatunayan mo. At saka, the fact na presidente ka binabato ka ng ganitong kontrobersya. Para matapos na to, I challenge you, Kuting. Well, I know you're not gonna do that. Kasi hawak ka nga sa itlog ni Lisa. Yung itlog mong galiit, hawak ni Lisa Smugs. Diba? Ang layo ng sagot sa tanong, sabi ni Ma'am Rebecca Ogata. Exactly. Sabi ni Kat Serrano, we deserve to know the truth. Yeah, kasi hinahawakan mo yung pera namin Ginagastos nyo, tanginan nyo, ginagastos nyo yung pera ng bayan. Pinapaaral nyo kay Arjen Nieto, kay Taning sa London, buwakan ng Genemis nyo. Yang kasabwat ninyo, imagine ninyo, ang daming mga taong deserving para pag-aralin ng pera ng gobyerno dahil lang dito sa inyong asong julul na iniyayakap na ni Aida. Malapit na yan. Diba? Yakap na ni Aida. Akala ni Taning ay mabitbit niya ang perang ninanakaw nila ni Lisa sa hukay kapag niyakap pa sila ni Aida.